Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Romana Valle Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ng Diyos Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang siyang dapat lang nating sambahin sa ating katawan. Sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, tayong mga tao kung wala ng Espiritu ang ating katawan, hindi na tayo mabubuhay at iiral dito sa mundo dahil ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kung kaya, ang naging misyon ni Jesus ay magpahayag at magpakilala na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at dapat nating kilalanin ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos, na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu at maging anak tayo ng Diyos, na maging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, na ang kinikilala na amang espiritual at sinasamba ay ang Espiritu Santo lang na nanahan sa ating katawan. Sa araw na to, ang topic ko ay Kris Aquino, kinakarma, hindi kinukulam. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga naging gawain ni Kris Aquino para malaman yung katotohanan kung bakit ko sinasabi na si Kris Aquino ay kinakarma na. Una sa lahat, yung katawan ni Kris Aquino ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Ang may pag-aari ng buhay ni Kris Aquino ay mismo ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa katawan ni Kris Aquino. Sinabi ni Jesus, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Si Kris Aquino, alam naman nating lahat na nagpapalit-palit yan ng lalaki, kung kani-kaninong lalaki ang pumatol. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pakikiapid at pangangalo niya. Ang pumatol ka sa hindi mo asawa ay pangangalo niya yan. At kasalanan niya na walang kapatawaran sa Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan dahil immoral yan gawain na sumisira sa sagradong tahanan ng Diyos sa templo ng Espiritu Santo, gawa ng kalaswaan at kamunduhan. So si Kris Aquino, mas inibig niya ang karangyaan dito sa mundo, ang pera, ang kasikatan, nung malakas pa siya. Pero ngayon, nasa dapit hapon na rin siya ng buhay niya dahil alam niya na nararamdaman niya sa sarili niya na hindi na siya magtatagal. Kung kaya nagbibili na siya sa kanyang mga kaibigan, kung ano mang mangyari sa buhay niya, ay iniimbitahan niya yung kanyang mga kaibigan na sila yung pumunta sa Amerika para sa labiba niya. Itong si Kris Aquino, nagbibili na siya dahil alam niya sa sarili niya na naghihirap na siguro yung kanyang katawan, nararamdaman niya yung kaluluwa niya, wala nang kalaya at kapayapaan, may takot na siya. Pero kung si Kris Aquino magsisi siya, diretso siyang mananalangin sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo na nasa kanyang katawan, humingi siya ng tulong sa Espiritu Santo, tutulungan siya ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo may gawa ng buhay ni Kris Aquino, gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Dahil nga naging mapagmataas at mayabang si Kris Aquino, hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo't higit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niya, ngayon ibinaba siya ng Espiritu Santo. Si Kris Aquino, ibinaba ng Diyos. Sa banal na kasulatan nasasaad, ang sino mang nagtataas ng kanyang sarili ay siyang binababa ng Diyos. At ang sino mang ibinababa ng kanyang kapwa ay siyang tinataas ng Diyos. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, walang taong nakahihigit kanino man. Tayong lahat pare-parehas lang binigyan ng buhay ng pansamantala ng Espiritu Santo. Lahat tayo, hiram lang ang buhay natin sa Espiritu Santo at walang mahirap at mayaman sa paningin ng Espiritu Santo.
Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Ang mga tao na mas umiibig sa pera, kinakalaban nila ang Espiritu Santo. Hindi nila naunawaan na hindi ang pera ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila, kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo. Ganyan ang nangyari kay Chris Aquino. Naging maarte siya dahil ang feeling niya mayaman siya. Pero ngayon, nabaliktad. Naging mayaman ngayon siya sa sakit. Ngayong mayaman na siya sa sakit, anong silbi ng kanyang pera? Hindi mabibili ng pera ang totoong kasiyahan, kalayaan at kapayapaan. Kapag ang feeling mo sa sarili mo, ang sarili mo ay nasa bingit na ng kamatayan. Honestly, kung si Chris Aquino magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, walang imposible sa Espiritu Santo. Sinabi nga ni Jesus, hindi ako nagpapagaling kundi ang amang nasa akin. Ang ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Nung si Kristo ay pinako sa krus, sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw mabubuhay siyang maguli. Yung katawan ni Jesus, templo yun ng Espiritu Santo. At ang bumuhay kay Jesus no ikatlong araw ay mismo ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama. At walang imposible sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang lumikha ng langit at lupa. Siyang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo. Pero yung mga pera, yung mga material na bagay dito sa mundo, na nilikha ng kamay ng tao, binigyan ng karunungan ng Diyos ang tao. Pero nung nagkaroon ng karunungan ng tao, naging bastos at demonyo ang ibang tao dahil mas naging mayabang na sila at mapagmataas sa Espiritu Santo. Dahil mas inibig nila yung mga material na bagay kaysa sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Kaya yung mga tao na mas umiibig sa pera, honestly, ang kaluluwa nila nasa kadiliman. Wala sa liwanag. Pero yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, namumuhay, na may pagpapahalaga sa kanilang buhay espiritual, malaya ang kanilang puso at isipan dahil bibigyan sila ng kakontentuhan ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ito yung mission ko ngayon. Ang maging kaisa ni Jesus, na magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo at para ipakilala sa buong mundo ng Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan nating mga tao ang dapat nating papurihan, ibigin ang higit sa lahat, at sambahin. Dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, ang siyang Diyos na buhay, na lumikha sa atin na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, ang Espiritu Santo ang lumikha sa ating mga tao, ay ang Alpha at Omega, siya ang simula at katapusan, siyang nagbibigay ng buhay, at siya rin yung babawi sa buhay natin, na pinahiram ng Diyos Ama, kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Honestly, ang Panginoon, ang Espiritu Santo ay narito na, yung Diyos Ama. Dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan. Siya yung nagbibigay ng buhay. At sa ating mundong ginagalawan ngayon na puno na ng kasalanan, dahil maraming mga taong tumalikod sa Espiritu Santo at mas naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, yung ating mundo ngayon, naging magulo na. At yung mga nagaganap na natural disaster, honestly, divine justification yan. Punishment ng Holy Spirit sa mga tao. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, sinabi sa akin ng Panginoon ng Espiritu Santo, dahil nagdasal ako sa Holy Spirit, sinabi ko, Lord, napakahirap mong ipahayag sa mga tao na ipakilala ka, dahil hindi talaga nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na ikaw lang ang dapat sambahin. Pero sinabi sa akin ng Holy Spirit, do your best and I will do the rest. Ang mission ko, ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo lang ang dapat nating sambahin at kilalanin na ating amang espiritual na siyang Diyos na buhay, na may pag-aari ng ating buhay para maligtas ang ating kaluluwa at makapasok sa langit na makasama ni Jesus sa kaharian ng Diyos Ama. Sa pagsunod ko rin dyan sa pinagkaloob sa akin ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo na ipahayag siya na siya lang yung dapat sambahin, maraming mga taong nagalit din sa akin at sinabihan ako na naluloka, nasisira ng bait at sinasapian ng demonyo.
Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay hindi demonyo. Yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, hindi rin yung demonyo. Kasi si Jesus, nung siya ay narito pa sa lupa, nahusgahan din siya na nasisiraan ng bait na loloko at sinasapian din daw ng demonyo. Anis lang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay nananahan din sa katawan ko ay ang Diyos Ama, hindi yung demonyo. Yun yung Diyos Ama na may pag-aari ng ating buhay, na nagbibigay ng buhay sa atin, na siyang dapat nating sambahin. So yung mga tao na naghusga sa akin ng masasamang salita, honestly hindi ako ang una nilang hinusgahan ng masamang salita, kundi ang Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan at ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng ating buhay na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, si Chris Aquino, hindi yan gagaling ng tuluyan kung hindi yan magre-repent. Ang iniintay lang ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo kay Chris Aquino, magsisi siya, magbalik loob siya sa Espiritu Santo, at nasa kamay ng Espiritu Santo ang buhay niya. Kung pahahabain pa ng Espiritu Santo ang kanyang buhay, hahaba pa. Kung paiikliin na ng Espiritu Santo ang kanyang buhay, lilisan siya dito sa mundo sa oras na umalis na ang Espiritu ng Panginoon at yung kaluluwa na siyang buhay at siyang Espiritu na kawangis ng Diyos Ama sa ating katawan. Mamamatay na ang tao kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao. Ang masaklap, kapag yung kaluluwa mo bumalik na sa Espiritu at humarap sa paghuhukom na hindi mo nakilala at hindi mo inibig ang Espiritu Santo ang iyong Diyos Ama. Dahil hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo sa oras na humarap ka na sa Kanya. Sasabihin sa'yo ng Espiritu Santo, hindi talaga kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Yung mga tao na hindi kumikilala sa Espiritu Santo, sila yung mga tatangis, magmamakaawa, at hihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo sa kabilang buhay, pero huli na. Dahil hindi na nila kayang itama pa yung mga kasalanan nilang ginawa dito sa mundo, na ihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil kapag wala ka na dito sa mundo, yung kaluluwa mo babalik na yun sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At kapag humarap ka na sa paghuhukom, kung ang puso mo at ang kaluluwa mo ay naging marumi, gawa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Espiritu Santo, huwag kang umasa ng kaluluwa mo makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil si Kristo yung daan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos Ama. Pero doon, sa tahanan ng Diyos Ama, ang hari doon ay ang Espiritu Santo, hindi si Jesus. Si Jesus ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, Mesiya siya ng Espiritu Santo. Ang layunin ni Jesus, hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para maligtas ang kanilang kaluluwa. Ang mission ko ay ganito rin. Hikayatin ng mga bawat tao dito sa mundo, kahit ano pang nasyon mo, na magsisi ka na at magbalik loob sa Espiritu Santo at tangi ang Espiritu Santo lang ang dapat mong sambahin sa iyong puso, isipan at kaluluwa, na siyang iyong Diyos na may pag-aari ng buhay mo para maligtas ka. Para kung lumisan ka man dito sa mundo, ready ang iyong kaluluwa. At kung dumating man ang Diyos Ama para bawiin na yung buhay na piniram sa'yo, ready ka. Ako, honestly, anytime kung babawin na ng Holy Spirit ang buhay na piniram sa akin, ready na ako. Dahil alam ko na ginagampanan ko ang trabaho ni Jesus na ipahayag ang katotohanan at ipakilala na siya lang ang dapat sambahin. Ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin, amang espiritual at Diyos na makapangyarihan na siyang may pag-aari ng ating buhay. Ang buhay ko nakasalalay din sa palad ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbibigay sa akin ng pag-asa, ng liwanag, ng katatagan, ng kasiyahan, ng kalayaan at ng kapayapaan. Hindi ang mga material na bagay na narito sa mundo. Honestly, tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu, wala ng silbi ang pera. Hindi ka naman kayang pagalingin ng pera. Pero si Jesus, nung siya'y namatay, sinabi niya, sa ikatlong araw, mabubuhay siyang maguli. Sinabi ni Jesus ang bumubuhay sa mga
patay at nagpapagaling sa may sakit ay ang Ama. Ang Holy Spirit, ang bumuhay kay Jesus noong ikatlong araw, ay nananahan sa ating katawan. Dahil ang Espiritu Santo na sa ating katawan ay ang Diyos Ama na makapangyarihan na siyang lumikha sa atin. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magrepent na, magsisi at magbalik loob sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at maligtas ang kaluluwa ng tao na huwag mapunta sa impyerno. Dahil ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa at hindi si Jesus. Si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At sinabi rin ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas. Dahil ang katotohanan, hindi si Jesus ang maghuhukom sa ating kaluluwa, kundi ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo na nagsugo kay Jesus. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!